Paolo Avellino nagpakilig sa paandar with Kim Chiu. Halos mangisay ang Kim Paulandia sa paayuda na Kim at Paolo sa Vancouver, Canada. Hindi inaasahan ng mga solid na mismong si Paolo pa ang maglalabas ng ayuda sa kanila na kilalang nonchalant at hindi masyadong active pagdating sa kanyang behind the camera ganap. Ipinakita nga ni Paolo ang IG na may video ng exclusive fitness bond din na ni Kim. Ayun. Hindi yung sinasabi natin kapag di pa napag-usapan natin na itong si Paolo, wala siya talagang ganyan, sus Mariosep. Sa totoo lang, ngayon lang talaga siya nag-e-effort ng ganyan. Na siya mismo yung magpo-post, siya yung kukuha. Ngayon lang yata nangyari yan sa kanyang love life, diba? Kahit even before, sa mga nauna, wala akong nakitang ganyan. Although hindi po social media nung araw. Pero, that's why, yan ang mas gusto ko kay Paolo. Hindi nagpapadala sa pressure. Nag-text si Paolo, sabi niya, ganun gusto ka rin daw niya. Talaga. Third party. In his own time. Kung kailan niya gusto mag-post, yun ang susundin niya. Hindi yung dahil pinipressure siya ng mga fans na bakit wala kang ganito? Uy, Paolo, halimbawa sa Vancouver, mag-post ka. Walang mga ganon. Sa kanya, in his own time. Kung gusto niya, gusto niya. Nagkataon na ito na yung time. Ako natutuwa kay Paolo kasi marunong na siya magpakilig ngayon, marunong na siyang humarot, 'di ba? Marunong siya maglambing at parang okay na sa kanya ang lahat. Pero syempre, pag sila lang dalawa ni Kim, sila lang 'yon. Meron silang mga bagay na hindi naman na kinakailangang i-share. Pero kung pwede nga talagang i-share nila 'yon. Katulad niya, 'di ba, yung pakilig ko, ano yung inaantay ng mga tao sa kanila magpakilig sila on stage, 'yun ang ginagawa nila. Pero mind you ha, sa totoo lang, dati si Paolo wala siyang ganyang kakanta lang yan, makikipag-duet at konting wala na, ganun lang siya. Pero ngayon talagang all out talaga si Paolo. Ang laki talaga ng impluwensya talaga ng Kim Paulandia. Eto, hindi lang to si Kim. Nung una si Kim, yung impluwensya ni Kim. Kasi si Kim yung humaharot, di ba? Humaharot kay Paolo. Yaan. Pero ngayon, di ba, si Paolo na ang siya talaga yung pang pang frontliner dun sa kiligan lang dalawa ni Kim. At dahil ito yung gusto ng Kim Paulandia, kaya ibinibigay niya ang pulso ng kung ano man. Kaya ngayon sinasabi ko na sisimulan ni Paolo, tatapusin ni Kim. Kasi pag sinimulan ni Paolo yung ganyan, hindi talaga pumapayag si Kim na hindi niya rin masabi kung ano yung mga gusto niyang sabihin. Pero isa sa mga bagay na napansin din ngayon ng mga netizens talaga ay yung pagiging, bukod pa doon, nakakatuwa si Kim kasi nakita niya yung kanyang kapatid. Si JP! Correct. Isa sa mga, sabi niya, pinaka-highlight din ng ngayon. Ng pagpunta niya sa Vancouver. I'm sure, dati na namang nami-meet ni Paolo yung mga kapatid. Diba? Siguro kung hindi sila magkarelasyon, walang ganito. Walang ganitong mga kiligan, walang ganitong harutan sa stage. Kasi mararamdaman mo kung put on lang eh. Oo naman. Mararamdaman mo kung put on lang. Pero sila talaga, hindi lang sila nagpapakilig sa stage, nagpapakilig din sila off camera. Yung mga pasilip sa social media. Biruin ba na mag-effort kayong dalawa? Kayong dalawa lang ha, kayong dalawa mag-bonding kayo at fitness yon. At for sure, nakauwi na ba sila? Kasi kailan lang yung show eh. Nung Saturday, di ba? Saturday ba? Tama. Hindi. Sunday sila madaling araw doon. Siguro, parang di pa. Parang tingin hindi pa, ko. Hindi ko alam kung ngayon Tuesday, tingnan natin baka kasi baka papauwi na. Kasi for sure meron ding meron dinner yan dalawa. Hindi papayag yung dalawang yan na hindi sila magkaroon ng moment nila together na nagdi-dinner, o pwede rin siguro sa loob ng kwarto or sa breakfast. Basta gano'n, meron silang gano'n kasi di ba yun dun sa London ba yun? London ba di ba nagkaroon? Yung di ba nag-London sila noon, and then meron silang ganap na kumain sila sa isang social na Paris ba yun o London? Yung nakaraan. Ito yung last. Oo nga. Basta yung England. Bahala kayo. Bahala na lang kayo. Pero bongga talaga, si Kim talaga parang paborito siya ng mga co-host niya, di ba? Yung parang yung kanta yung sinabi nga niya, kahit ano pang yung nakaraan, mamahalin. Yes. Maging sino ka man. So sabi ni Van. Tapos tawa siya na tawa kapag ka naglalaro. Tawa sila Darren Espanto, sina Ann Curtis, sina di ba? Sabi, yun naman pala Paolo kahit na raw nakaraan mo, wala sa kanya.
Which is wala naman. Ikaw ba? Oo. Ano bang nakaraan ni Paolo ang hindi mo gugustuhin? Wala. Okay. Wala naman, kasi nakaraan na yun eh. Ikaw ba? Ano ba nakaraan yun ni Kim? Hindi, kung ako si Kim, in terms, kasi aminin natin, may anak na talaga si Paolo, pero nakita naman natin, okay naman eh. Di ba? May mga babae For kasi as long as... may mga babae kasi na gusto nila talaga single or walang commitment na kahit kanino or walang ganon. For as long as na naibibigay naman Oo. nung guy o nung jowa mo kung ano man yung nararapat para sa iyo, yung atensyon, yung pagmamahal, yung importansya, yung mga ganon, at hindi dapat to pang ano ka lang, pang second, ano ba tawag Yes. doon? Parang second, ano ba tawag doon? Parang Second ano yan? choice o third Oo. choice. Kasi nasabi career, di ba? Career, pamilya, Diyos, ano pa ba, tapos eto, love life or something. So hindi kayo yung pinaka, yung options o choice, option. Hindi kayo yung pinakahuli dun sa priority. Ang maganda rin kasi wala dito yung ano, 'di ba nasa ibang bansa. Iba siguro ang sitwasyon pag nandito yung kailangan, yung laging kasama. Mm-mm. Pero I'm sure naman hindi pa umaabot sa ganun yung At saka importante pag-isip. kasi walang nangingialam na Correct. pamilya, mga pakaibigan. Kumbaga sila lang dalawa siguro. Dahil si Paolo may sarili naman siyang buhay na may nakatira sa sarili niyang bahay. And si Kim naman may sarili ng buhay ngayon at parang wala na yata Ewan ko sa'yo. parang hindi niya kasama yung yung sisterette, Ewan yung ko mga sa'yo. ganon. Pero talaga as in maganda yun na sila lang dalawa at walang nangingialam, walang nangihimasok sa kanilang pagmamahalan. Well, At hindi sila nakikinig sa buyo ng iba, ha? Paulo Avellino nagpakilig sa paandar with Kim Chiu ay talaga namang nakakakuryente sa mga fans ng Kim Pao. Sa kabila ng pagiging low-key at tahimik ni Paulo Avellino sa mga public appearances, hindi maitatangging malakas pa rin ang karisma at charm niya. Lalo na kapag kasama si Kim Chiu. Ang simpleng paandar nila ay nagmistulang soft-killing explosion online kung saan maraming netizens ang hindi mapigilang mag-react at mag-comment ng mga puso at fire emojis. Kung tutuusin, isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na minamahal ang tandem nila. Hindi nila kailangang maging maingay o sobrang pabida para magpakilig. Tahimik lang, pero ramdam mo hanggang screen ang chemistry. Mula sa simpleng tinginan, biruan, hanggang sa mga maliliit na gestures, may natural na spark na hindi kailanman mapeke. Sa panahon ngayon ng mga loud promotions at grand gestures, si Paulo ay patunay na minsan, ang pinakamatinding kilig ay nasa mga tahimik na sandali. At syempre, kapag si Kim Chiu pa ang partner, siguradong may halong saya, lambing, at natural na kilig na walang katulad. Ang ganitong paandar ay hindi lang nagpapakilig, kundi nagpapatunay rin kung gaano kahusay at kalalim ang connection ng dalawa. On-screen man, off-screen. Maraming Kim Pao fans ang muling napasana all. At sabay sabing, tahimik man si Paulo pero pagdating kay Kim, palaban sa kilig. Kahit tahimik sa likod ng kamera, si Paulo Avellino ay muling naging usap-usapan matapos niyang magpakilig sa isang paandar moment kasama si Kim Chiu. Sa isang event o behind-the-scenes clip, mapapansin kung paanong napangiti at napatawa ni Paulo si Kim sa simpleng kilos o banat. Dahilan para muling magliyab ang Kim Pao fever online. Ayon sa mga fans, kakaiba talaga ang chemistry ng dalawa. Hindi kailangang magpakita ng sobrang PDA. Sapat na ang isang tingin o banat ni Paulo para kiligin ang buong fandom. May ilan pang netizens na nagkomento na tila iba ang glow ni Kim kapag si Paulo ang kasama, habang ang iba naman ay nagsabing tahimik man, pero pagdating sa paandar, si Paulo marunong manalo sa puso ng fans. Maraming tagahanga rin ang nakapansin na tila mas komportable na si Kim at Paulo sa isa't isa ngayon, bagay na nagpapakita ng genuine friendship and mutual respect sa pagitan nila. Kaya naman, hindi lang ito tungkol sa kilig, kundi tungkol sa magandang samahan at natural connection na nagbibigay buhay sa kanilang tandem. Nakatuwang pagmasdan kung paanong ang isang tahimik at misteryosong personalidad tulad ni Paulo Avellino ay patuloy na nagiging sentro ng kilig sa mundo ng showbiz, lalo na kapag si Kim Chiu ang kanyang kapareha. Sa panahon ngayon na karamihan ay maingay sa social media at gustong ipagsigawan ang bawat galaw, nananatiling kakaiba ang estilo ni Paulo. Tahimik man siya, ngunit bawat kilos at tingin niya ay may bigat at emosyon na agad nararamdaman ng mga manood. Ang kanyang paandar kasama si Kim Chiu
ay isang patunay na hindi kailangan maging madaldal para mapansin. Minsan, sapat na ang presence at timing para magbigay ng matinding kilig. Nakakatawa dahil kahit isang simpleng ngiti, sulyap o biro lang ni Paulo ay nagiging dahilan na ng trending topic at online kilig fest sa mga Kim Pao fans. Iba talaga kapag totoo at natural ang chemistry. Hindi pilit, hindi scripted, kundi dumadaloy lang ng kusa. Si Kim Chiu naman bilang kanyang kapartner ay nakikita rin ang ginhawa at kumpiyansa sa tabi ni Paulo. Ang kanilang banter, tawanan at tinginan ay tila may sariling wika. Isang wika ng pagkakaibigan, respeto at posibleng mas malalim pa roon. Kaya hindi nakapagtata kung bakit patuloy silang sinusubaybayan ng mga tagahanga. Hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil sa genuine connection nila na bihira sa showbiz ngayon. Ang tahimik pero palaban na side ni Paulo ay isang magandang paalala na hindi mo kailangang mag-ingay para mapansin. Ang mahalaga ay kung paano mo ipinararamdam ang emosyon at doon siya talaga panalo. Sa bawat eksena at paandar, may lalim, may intensyon, at higit sa lahat, may authentic charm na tumatagos sa puso ng mga manonood. Sa huli, ang moment na ito ay hindi lang basta kilig moment. Isa itong patunay na si Paulo Avellino ay isang aktor na may kakaibang paraan ng paghatid ng emosyon at si Kim Chiu naman ay perpektong katuwang para sa ganitong klase ng magic sa screen. Ang kanilang silent yet powerful connection ay nagbibigay ng bagong meaning sa salitang paandar. Dahil minsan, ang pinakatahimik na sandali ang siyang pinakamalakas ang dating. Paulo Avellino nagpakilig sa paandar with Kim Chiu ay isa itong patunay kung gaano kalakas ang hatak ng tambalang Kim Pao sa publiko. Kahit sa mga simpleng kilos lang, nagiging viral at napupuno ng kilig ang social media. Si Paulo Avellino, kilala bilang isang tahimik at pribadong tao, ay may kakaibang charm na hindi kailangang ipagsigawan. Yung tipong hindi mo maririnig palagi, pero mararamdaman mo agad kapag nandiyan siya. Ang ganitong klaseng tahimik pero palaban na aura niya ang talagang nagpapatunaw sa mga fans, subtle pero intense, reserved pero ramdam ang sincerity. At kapag si Kim Chiu pa ang kasama niya, nagiging natural ang saya, kilig at chemistry nila sa isa't isa. Ang paandar nilang ito ay hindi lang simpleng pagpapasaya sa fans. Isa rin itong reminder kung bakit sila patuloy na hinahangaan. Dahil totoo, magaan at walang halong arte ang koneksyon nila. Marami ang nagsasabing iba talaga ang vibe kapag magkasama ang dalawa. Si Kim na palaging bubbly at expressive, at si Paulo na kalmado pero matindi ang presence, isang perfect balance ng enerhiya na nakakabighani sa mga manonood. Kung tutuusin, ang ganitong balita ay hindi lang tungkol sa pakilig, kundi isang simbolo ng authentic connection at respeto sa trabaho. Sa bawat tinginan nila, may halong profesionalismo at tunay na pagkakaibigan. Kaya ang bawat eksena, kahit simple, ay nagiging espesyal. Kaya masasabi ko, ang Kim Pao ay hindi lang tambalan, kundi emosyon. Tahimik man si Paulo, pero kapag siya ang kumilos, ramdam ng lahat. At sa mundo ng showbiz kung saan maingay ang karamihan, minsan, ang pinakatahimik na tao ang may pinakamalakas na dati.